yan. Di ba sinabi ni Tito Soto, you see how hypocritical these people are. Sabi ni Tito Soto, the Senate has the exclusive right to make its rules, blah, blah, blah. Pagkatapos ngayon, pupunta daw siya sa Supreme Court para questionin kung bakit iniiba yung rules. Gusto niya noon, ayaw niyo makialam ang Supreme Court, noong in-invalidate yung impeachment, kayo gusto niyo makialam ang Supreme Court on the same principle, yung acts exclusively belonging to the province of the Senate in performing. Good luck after insulting the Supreme Court, after saying that the members thereof are ignorant, etc. Pupunta ka ngayon sa Supreme Court, good luck. Insultuhin mo yung Supreme Court, baka pupunta roon. Sinasabi pa nila, may nagsabi sa akin, pwede daw hindi sundin yung order ng Supreme Court. Bakit pupunta ka sa Supreme Court? Diba? How hypocritical these people are. Noong panahon ni Trillanes na nakukulong, gusto nila remote participation. Noong panahon ni De Lima nakakulong, remote participation. Ngayon, ayaw nila. And then, someone will say na, dinamadali nyo ba ito? Dahil may makukulong na sa inyo. What a thing to say to your colleagues. That's the problem of electing characters to the Senate. Diba? I will just vary the old saying. Diba? When you elect clowns to the Senate, the clowns do not become honorable. The Senate becomes a circus. Hindi po yung sinabing yun. If there's anything that is unparliamentary, hindi yung ginawa ni Senator Aimee, because that forms part of the prerogative of any senator to rise to the question of privilege. Hindi kasi marunong yung ibang mga senador natin. Kung mababasa nila yung mga ibang privilege speeches before martial law, ni na Jokno, ni na Ninoy, ni na mas matitindi pa sa ginawa. We are appealing to our senators for sobriety. Yung pinagsasasabi nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Bakit? Pagka nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kahipokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang ipokrito yan eh. Surrender siya kay Bato. Unang-una, pumitma yata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. Pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Nagtago siya. Yung all those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtago yan ilang linggo sa loob ng House of Representatives. Diba? Tignan nyo yung mga news reports. Pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives sa lababo. To evade arrest. Si Trillanes, ganun din. Si De Lima, 2 araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami ng VACC nag-file nung Believe It drug case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si De Lima, baka pwedeng 2 days muna ako dito to wind up. Hindi siya pinasok. Walang nagpumilit pumasok doon para arrestuhin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Yung kakapal ng mukha nitong mga to eh. Grabe. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ang administrasyon, noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, an Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG, siya hindi niya appeal. Yung Dacer Corbito double murder, may 2 tao na patay. On the technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. Yan ang tirada. Diyan swerte si Ping. But one day his luck will run out. Anyway, I challenge him, sige, pakita nyo yung tunay na mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Kung ever mag-walk out kayo, sige, pakita nyo, show
your true colors. Ganyan naman kayo, pikon kayo eh. Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan, no? Dito sa banat ni Attorney Ferdinand Topacio laban dito kay na Senator Tito Soto, kay Senator Ping Lacson at sa mga kasamahan nila dyan sa minority senators, no, mga kababayan, na kung saan ay tinawag ni Attorney Ferdinand Topacio ng mga ipokrito itong mga senador na ito, no? At example lang dito si Senator Tito Soto na tila galit na galit siya dati sa Supreme Court, no, nung naglabas po sila ng desisyon patungkol doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara na diniklara nilang unconstitutional, mga kabayan, at naglabas ng mga statement itong si Senator Soto, no, against dito sa Supreme Court na hindi maganda, mga kabayan. Pero ngayon ay dudulog daw po siya dito sa Supreme Court, mga kabayan, kapag igigiit talaga ng majority senators ngayon itong proposal ni Senator Marcoleta na i-allow yung mga senador na mag-participate, no, dito sa kanilang trabaho, sa kanilang session or sa voting via online, no, or via Zoom. At kuy-questionan daw po yan ni Senator Soto sa Supreme Court, mga kabayan. Kaya natawa itong si Attorney Topacio, no, dito sa gagawing hakbang ni Senator Tito Soto kapag lumapit po siya dito sa Supreme Court matapos yung kanyang mga pahayag noon, maaanghang na pahayag laban dito sa Supreme Court, mga kababayan. Dahil nga doon sa kanyang mga statement na hindi maganda laban dito sa Supreme Court, ay meron po siyang kaso rin, mga kababayan, no, kung hindi ko nagkakamali, sila Attorney Topacio rin po ata yung nag-file ng in contempt, no. Kinasuhan nila dito si Senator Tito Soto sa Supreme Court laban dito sa kanyang mga statement laban dito sa Supreme Court noong pagdeklara nga ng unconstitutional itong impeachment complaint laban kay VP Sara noong unang attempt nila, mga kababayan. Pati na rin po itong si Senator Lacson, no, nakatikim din po ng buwelta, mga kababayan, no, kay Attorney Ferdinand Topacio matapos din po niyang ipahayag na sumurinder daw po itong si Senator Bato, wag nang magtago. Pero yung ginawa nga po niya noon na nagtago po siya ng mahigit isang taon yata yun, mga kababayan, at swerte nga lang niya dahil nagpalit ng administration, sumuporta po siya dito kay dating Pangulong Noynoy Aquino, mga kababayan, at hindi na po natuloy yung kanyang kaso, no, mga kababayan. At kung nagkataon na inapila pala nung Solicitor General nung time na yon yung kaso niya na double murder case yun, mga kababayan, no, at mabigat yung kaso niya kasi double murder at non-bailable po siya, mga kababayan. Yung sentensya niya ay reclusion perpetua, mga kababayan, or habang buhay na pagkakulong, no, doon sa kaso na iyan. So siguro kung nagkataon na inapila yon at na-convict, no, itong si Senator Lacson ay nakakulong siya ngayon, mga kababayan, or kaya hanggang ngayon ay nagtatago pa itong si Senator Lacson, mga kababayan. Kaya sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio na hipokrito itong si Lacson na pinapasoko niya si Senator Bato pero siya mismo dati nagtago, mga kababayan. Kaya abangan natin sa Lunes, bukas, mga kababayan, sa muling pagbabalik ng sesyon ng Senado, no, itong pag-uusapan muli yung proposal ni Senator Marcoleta na i-allow yung online voting, no, or via Zoom, video conferencing or teleconferencing, mga kababayan, kung ano po yung magiging hakbang, no, ng minority senators, kung talaga bang mag-walk out muli sila dito sa plenary, mga kababayan, at magsasalita ng hindi maganda, no, laban dito sa kailang kapwang senador, at mabawiltahan na naman sila bukas ni Senate President Cayetano, mga kababayan, no, at abang-abang itong mga kaganapan bukas, no, dyan sa Senado, lalo na sa June 4 ay magbubukas ng muli ang Senate Blue Ribbon investigation, no, dito po sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, itong flood control corruption, mga kababayan, no, kung ano kayang magiging hakbang ng mga minority senators, kasi alam naman po natin talagang ito yung kanilang kinakatakutan, no, itong pagbukas muli ng flood control investigation. Kung bukas ano kayang diskarte nila, kung papalitan kaya nila itong si Senate President Cayetano, mga kababayan, kasi may mga balita nga, mga pressure, no, pinipressure daw po yung mga majority senators, tapos may mga chismis na si Senator Chis daw at saka si Senator Loren Legarda ay babaliktad, no, doon sa minority, no, at para matanggal daw itong si Senate President Cayetano, mga kababayan. So ito namang ginagawa nila daw na mga
publicity na kunwari nasira na yung majority ay estilo lang pala daw nila yan mga kababayan, sabi ni SP Cayetano kahapon sa kanyang statement, no. Kaya abangan natin mga kababayan ano po yung magiging diskarte kaya bukas ng mga minority mga kababayan, at alam naman po natin na takot talaga sila dito sa kanilang bubukas muli ng Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan, kasi unang-una pa lang question agad ni Senator Tito Soto yung pag-create ng subcommittee, no, ng Blue Ribbon. So nandun pala yan sa rules daw mga kababayan pala na pwede naman sila mag-create ng subcommittee, no, para tutukan exclusively, no, yung flood control corruption. Pero si Senator Tito Soto ay pumalag na, umalma na agad mga kababayan. So dito pa lang ay pinapakita talaga niya na ayaw niyang magpapaimbestiga muli itong flood control corruption. Baka may marami pang madamay, marami pang mga pangalan ang lalantad mga kababayan kapag magharap-harap na itong mga dating ex-marines, sila Saldico, yung mga tauhan niya dati na nag-deliver ng mga maleta, sila Saldico mga kababayan, no? At for sure talagang takot sila dito sa pagharap ni Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee, kasi magiging official na yung kanyang mga statement dati sa kanyang mga Facebook live mga kababayan, yung kanyang binulgar doon sa kanyang Facebook page, no, ni Saldico. Kasi kung nagkataon na mag-oath siya mga kababayan, syempre mag-oath yan na magsalita siya doon sa Senate Blue Ribbon Committee, at documented na yan mga kababayan, at magiging official record na yan. At yan po yung isa sa kinatakutan at iniiwasan ng mga minority senator siguro, no. Kaya talagang gagawin nila ang lahat para hindi matuloy itong Blue Ribbon Committee hearing, at lalo na kung ipatawag, no, itong sila Martin Romualdez mga kababayan, at kapag hindi po siya mag-appear ay pwedeng isubpina talaga siya mga kababayan, no, by force. Bibit-bitin siya dito sa Senate Blue Ribbon Committee para mag-testify, no. At although meron namang advantage yan mga kababayan para sa kanyang part, no, na magsalita siya para linisin yung kanyang pangalan, kasi talagang dawit na yan, ilang pangalan na or ilang hearing na yan nabanggit yung kanyang pangalan mga kababayan, at ito na yung pagkakataon niya para i-deny, no, on record yung mga paratang laban sa kanya. So tingnan natin bukas kung ano yung magiging hakbang, no, ng mga senador, at sa June 4 mismo ng actual na hearing mga kababayan kung ano yung kaganapan dito, no, sa pagharap-harap na mga ini-invite ni Senator Marcoleta, kasi bukas mag-issue na siya ng mga notices, no, dito sa mga iimbitahin nilang mga witnesses mga kababayan, at kabilang na dyan yung 18 Marines for sure, sila yung pupunta dyan, at yung sila Bersamin, no, at sila dating Budget Secretary Pangandaman, ayan. So sino pa yung mga dating mga hindi pinapatawag ni Ping Lacson, siguro dito ay mapapatawag na, no, ni Senator Marcoleta bilang maghawak dito sa Senate Blue Ribbon Subcommittee mga kababayan. So ano po masabi nyo dito sa pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio mga kababayan, no, na pwede naman palang bitbitin sila kung halimbawa ay mag-walk out itong isang senador bukas dito sa Senado, ay pwedeng bitbitin sila, no, ng Senate Sergeant at Arms at ibalik dito sa plenaryo mga kababayan, no. Although sana hindi na tayo aabot sa ganyan, pero kung wala na daw talagang choice mga kababayan, ay pwedeng gawin yun, no, ng Sergeant at Arms sa utos ng Senate President na bitbitin sila doon sa loob pabalik ng plenaryo mga kababayan. Kasi yung iniiwasan talaga nila yung magbotohan, kasi talo nga sila dahil 11 lang sila tapos 13 yung majority. So yun yung strategy na inamin ni Senator Mig Zubiri na strategy nila para hindi matuloy yung botohan, no, kasi talo sila talaga doon sa botohan mga kababayan. So ano po masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.